Sa loob ng isang sosyal na bridal shop sa Quezon City, kumikinang ang mga wedding gown sa ilalim ng ilaw. Puting-puti, may bordang kristal, nakasabit sa salaming racks. Tahimik ang aircon, mabango ang paligid, pero sa mismong harap ng counter, may tensyon na parang puputok. Nakatayo roon si Lea. Nakadilaw na t-shirt at maong, hawak ang luma niyang wallet. Medyo pawis ang palad, kinakabahan sa dami ng zero na narinig niya mula sa sales lady. Sa kabila ng counter, nakapamewang ang manager na nakapulang bestida. Si Miss Regina, kilala sa lugar bilang istriktang donya ng bridal shop. "Miss, sinabi ko na sa'yo," malakas na sabi ni Regina, sinasadyang marinig ng ibang bride sa loob. "Ang pinakamurang package namin nasa 80,000. Full package na yan, pero hindi kami naglalabas ng gown kung wala pang down payment. Hindi pwedeng tingin-tingin lang." Napayuko si Lea. "Ma'am, may appointment po ako ngayon. Sabi po sa akin sa email, dito po ako pipili ng gown. Ako po yung nanalo sa..." "Nanalo? Yung mga pa-contest na yan," singit ni Regina sabay irap. "Alam mo, kahit sponsored ka pa, hindi ibig sabihin libre lahat ng gusto mo. At saka," sinipat niya mula ulo hanggang paa si Lea. "Nobya ka ba talaga? Hindi halata eh. Para ka lang pupunta sa palengke." Sa likod nila, may ilang babae na napahala at may isa pang agad naglabas ng cellphone, pasimpleng nagre-record. Ang ibang staff nagkatinginan pero walang nagsasalita. Sa tabi, may 3 wedding gown na nakadisplay, parang tahimik na saksi sa eksena. Humigpit ang kapit ni Lea sa wallet niya. Gusto niyang sumagot pero naalala niya ang bilin ng fiancé niya. "Huwag kang makipag-away, Lea. Hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa lahat." Kaya pinili niyang huminga ng malalim. "Ma'am, hindi ko naman po sinasabing libre lahat. Gusto ko lang po sanang makita yung mga option na sinabi sa email. Baka po may miscommunication lang." "Miscommunication? Alam mo kung sinong nami-miscommunicate? Ikaw. Wala ka sa listahan ng appointments ko. Tingnan mo, walang pangalang Lea dito. Kaya kung gusto mo talaga, mag-walk-in ka. Ibig sabihin, full price. At kung wala kang pambayad, huwag mo nang sayangin ang oras namin." Nahigpit lalo ang dibdib ni Lea. Hindi siya sanay na ganito tratuhin. Sa public school kung saan siya nagtuturo, siya ang laging tumutulong sa mga batang walang baon. Siya ang inaasahan ng mga magulang kapag may problema. Pero dito, parang wala siyang halaga. "Ma'am," mahina niyang sabi, pilit na nakangiti. "Ako po si Lea Santiago. Ako po yung napiling bayanihan bride sa online contest na sinagot ng pinsan ko. Yung project po ng foundation na nagbibigay ng libreng wedding package sa mga gurong pampubliko. Sabi po sa email, dito po sa Casa Regina Bridal ang partner nila." "Santiago?" Umismid siya. "Alam mo, Miss Lea, kahit ano pang titulo ang ilagay sa contest mo, charity case pa rin yan. At hindi ko papayagang abusuhin ng shop ko. Yes, sponsored kami pero isa lang ang libre. Isang gown, hindi kung ano-anong pang-arte." Hindi napigilan ni Lea ang muling pagyuko. Hindi dahil nahihiya siya sa pagiging public school teacher, kundi dahil sa paraan ng pagkakabanggit ni Regina ng salitang charity na parang insulto. "Kung gusto mo talagang mag-isal ng engrande," patuloy ni Regina, ngayon ay mas malakas na ang boses, "mag-ipon ka. Huwag kang umasa sa pa-raffle, pa-contest. Hindi kami foundation, negosyo kami." Sa likod, nakarinig na siya ng mga bulong-bulungan. Grabe, teacher pala siya. Sayang ang bait naman ng project na yun Ba't ang sungit ni Ma'am Manager? May isa pang boses na galing sa staff na halos di marinig. "Ma'am, baka po ito nga yung sponsor na sinabi sa email." Pero tinapunan lang ni Regina ng matalim na tingin. "Pakisabi na lang sa kung sino mang foundation yan." Sabi ni Regina na next time, huwag silang magpapadala ng basta-basta. Hindi ito ukay-ukay. "Alam mo, miss, payo ko lang, doon ka na lang sa Divisoria. Mas waksa." Hindi na niya natapos ang panglalait. Biglang bumukas ang pinto ng bridal shop at pumasok ang 2 lalaking naka-headset. May hawak na kamera. Kasunod nila ang isang babaeng naka-green na jumpsuit, naka-mic, halatang host. Kasama rin nila ang 2 staff na may bitbit na bouquet at isang maliit na tarpaulin.
Magandang hapon, Casa Regina Bridal. Masiglang sigaw ng host. Nandito na ba si Teacher Lea Santiago? Parang sabay na nabura ang ngiti ni Regina at natigilan ang buong shop. Napatayo ang ilang bride sa fitting room. Napahawak sa dibdib ang ibang staff. Si Lea mismo, napatingin sa paligid, nagtataka kung siya nga ba ang tinutukoy. Lea? Tawag ulit ng host, nakangiting umiikot ang tingin. Public school teacher mula sa San Lorenzo Heights Elementary School, ikaw ba yon? Dahan-dahang tinaas ni Lea ang kamay niya. Po, ako po, nahihiya niyang sagot. Nagpalakpakan ng crew at ilang customers. Congratulations! Sigaw ng host sabay lapit kay Lea at abot ng bouquet. Ikaw ang opisyal na napili ng Bayanihan Bride Project para sa taong ito. Libre ang wedding gown mo, libre ang styling, at may kasamang love story feature pa sa TV at online. Salamat at pumayag ang Casa Regina Bridal na maging partner namin. Lalong namutla si Regina. Ako ang kausap ninyo sa email. Hindi lang na-clarify ni Miss Lea na kayo pala yon. Mabilis siyang na-interrupt ng host na si Bianca. Ay Ma'am Regina, malino po ang email ninyo sa amin last week. Sabi ko pa nga, nakausap ko kayo. Sabi niyo excited kayong ma-meet personally si Teacher Lea dahil napaka-inspiring ng kwento niya. Kaya nga po may dala kaming camera. May social experiment pa tayo, di ba? Para makita kung paano tinatrato ng mga bridal shop ang mga bride na galing sa ordinaryong trabaho. May mga oo at hala na sumabog sa loob. Napatingin ang lahat kay Regina. Ang staff na kamina ay pinapagalitan, napakagatlabi, halatang kinakabahan. Social experiment? Nauutal na tanong ni Regina. Ngumiti si Bianca pero hindi nakasing lambing. Opo, naka-coordinate ito sa foundation at sa production team. Naglagay kami ng hidden camera sa loob. Timinin siya isang cameraman na nakapwesto sa gilid. At syempre, may katuwang tayong audience. Tiningnan niya ang mga taong nakasaksi at nagvi-video. Mukhang marami lami ang nakakita kung paano niyo tinarato si Teacher Lea. Namlamig na ang buong katawan ni Regina. Nagsimulang umandar ang utak niya kung paano makakalusot. Pero naunahan na siya ng host. Pero bago lahat, kilalanin muna natin kung sino si Teacher Lea. Sabi ni Bianca sabay harap sa kamera. Siya po ay public school teacher na 8 taon nang nagtuturo sa mga batang mahihirap sa San Lorenzo Heights. Sa klase niya kahit walang aircon, puno ng pagmamahal. Siya yung gurong bumili ng sarili niyang projector gamit ang 13th month pay para may maipakitang video sa mga bata. Siya rin ang nagtatayo ng libreng after-class reading corner sa karinderya dahil kulang ang library sa school nila. Isa-isa niyang binanggit ang mga kwento na tila hinuhugot mula sa documentary na ginawa nila. Nakikita na yon sa maliit na iPad ang mga lumang footage. Si Lea, pawis pero nakangiti habang nag-aabot ng libreng notebooks. Si Lea na umiiyak sa graduation ng isa niyang estudyante na unang nakapasa sa Science High School. Habang pinapakita iyon, unti-unti na puno ng luha ang mata ni Lea. Hindi dahil pakiramdam niya ay bida siya, kundi dahil ngayon lang niya nakikitang pinapahalagahan ng iba ang simpleng ginagawa niya. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Dahil sa mga ginagawa mong iyan, Lea, patuloy ni Bianca, pinadala ng isa mong dating estudyante ang kwento mo sa Bayanihan Bride Project. Sabi niya kung may taong karapat-dapat magkaroon ng magandang kasal, ikaw yon. Kaya nandito kami ngayon. Humarap siya kay Regina. At ma'am, kayo ang napili ng foundation na main partner dahil kilala ang Casa Regina bilang #1 customer service sa mga review. Kaya excited ang lahat na makita kung gaano ninyo imo-motivate ang isang bride na tulad ni Lea. Kahit sinong nakikinig alam na hindi ganoon ang nangyari. May mga pasaherong bride sa loob na napailing. Ang isa pa na kanina patahimik biglang sumabat. Ma'am, kita ko po kanina. Hinilan niyo pa nga wallet niya tapos sinabing sa Divisoria na lang ha? May video rin po ako. Dagdag ng babaeng nakaberding blouse sa likod, sabay taas ng cellphone. Pag nagkataon, mas malinaw pa sa CCTV ninyo. Lalong namutla si Regina.
Hindi nyo naiintindihan, nanginginig niyang sabi. Busy lang ako kanina, baka na-misinterpret ninyo. Lumapit si Bianca sa kanya, mahinahon pero matatag. Ma'am, alam ko po na stress din ang mga manager. Pero sa mga salitang charity case, ukay-ukay at sa Divisoria ka na lang swak sa budget mo. Mahirap pong sabihing misinterpretation iyon. Huminga sinang malalim. Pero hindi po kami nandito para manira, kundi para magtuwid. May chance po kayong itama ito, lalo na dahil live ang coverage natin ngayon sa page ng foundation. Napasinghap si Regina. Live? Bulong niya. Tumanggo si Bianca, sabay kingdat sa kamera. Hello po sa mahigit 30,000 nanonood ngayon, bati niya. Kasama po natin ang Casa Regina Bridal at ang ating bayanihan bride na si Teacher Lea. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lea ang bigat ng sitwasyon. Pwede siyang manahimik at hayaan ng host na durugin si Regina sa harap ng lahat. Pwede rin siyang maglabat ng lahat ng sama ng loob niya. Pero naalala niya ang mga batang lagi niyang pinapaalaala sa classroom. Kapag may gumawa ng mali sa inyo, hindi ibig sabihin gaganti kayo ng mas masama. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa gitna. Hawak pa rin ng wallet niya. Pwede po ba akong magsalita? Tanong niya. Sabay-sabay siyang tinignan ng lahat. Tumanggo si Bianca, bahagyang nagulat. Una po, panimula ni Lea, humihinga ng malalim. Gusto kong magpasalamat sa foundation. Sa inyo, Ma'am Bianca at sa Casa Regina Bridal. Kahit ano pa po ang nangyari kanina, hindi ko ine-expect na may ganitong klaseng regalo para sa akin at sa fiancé kong si Marco. Napangiwi si Gina, parang hindi sanay na naririnig pa rin ang salamat matapos ang lahat. Tuloy si Lea. Pangalawa, Ma'am Regina. Hinarap niya ito. Hindi matapang pero hindi na rin duwag. Aminado po ako na nasaktan kayo sa mga sinabi ninyo. Hindi po kasi biro ang maging teacher. Hindi rin biro ang magpunta sa bridal shop na ganito kaganda, dala-dala ang maliit na ipon. Tas mapapaisip ka kung talagang deserve mo ba talagang magsuot ng magandang gown. Tahimik ang lahat. Pero habang nakikinig po ako ngayon, na-realize ko na siguro, hindi lang ako ang pagod. Baka kayo rin. Baka sanay na kayo sa mga kliyenteng mataas mag-demand, kaya kapag may simpleng pumasok na tulad ko, automatic na akala ninyo problema na. Hindi ko po kayo nini-justify pero naiintindihan ko na tao rin kayo. Medyo namula si Regina. Hindi na alam kung dahil sa hiya o dahil sa emosyon. May kumislap sa mata nito. Parang matagal niyang hindi nararamdamang may umuunawa sa kanya. Kaya po, pagpatuloy ni Lea, hindi ko hinihiling na ipasara ang shop na to o ipahiya kayo ng tuluyan. Ang hiling ko lang, sana kahit sinong pumasok dito, nakakotse man o naka-jeep, naka-heels man o naka-tsinelas, tratuhin nyo paling na parang bride. Kasi minsan hindi natin alam kung sa likod ng simpleng itsura nila, may kwento pala silang mas maluluha pa kaysa sa teleserye. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Parang lahat ng tao sa loob ay sabay-sabay na huminga. Si Bianca napaningi at napailing, halatang naantig. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang napili namin, Lea. Kahit ikaw ang nasaktan, ikaw pa rin ang nagbigay ng leksyon sa amin. Dahan-dahan lumingon ang lahat kay Regina. Namamasa na ang mata nito at sa wakas bumigay ang pader ng kayabangan. Teacher Lea, nangihinang sabi niya, pasensya na, nasobrahan ako. Aaminin ko, sanay akong humarap sa mga bride na puro budget ang inaatupag at lahat gusto. Kaya siguro, naging mapait ang approach ko. Pero mali pa rin. Papayag akong ma-feature tong nangyari kahit nakakahiya. Kung ito ang paraan para maalala ko lagi yung sinabi mo. Lumapit siya, iniabot ang kamay. Kung tatanggapin mo, gusto kong personal na ako ang mag-aasikaso sa iyo bilang bride. Hindi dahil nasa camera tayo, kundi dahil gusto kong itama ang unang impresyon ko. Nagtinginan ng mga tao. Lahat naghihintay sa magiging sagot ni Lea. Ngumiti siya, bahagya, at inabot ang kamay ni Regina. Sige po ma'am, basta hindi na ako ulit matatawag na bagay sa Divisoria. Biro niya, may halong tawa. Nagtawanan ang lahat, nabasag ang bigat ng esena.
May pumalakpak, sumabay na rin ang iba hanggang sa mapuno ng palakpakan at halakhak ang bridal shop na kanina lang ay puno ng lamig at panglalait. Makalipas ang ilang oras, nasa fitting room na si Leah. Suot ang unang gown na pinasuot sa kanya ni Regina, isang simpleng A-line dress. May kaunting lace, hindi sobrang bongga, pero napakalinis tignan. Nang lumabas siya sa harap ng salamin, napahawak siya sa bibig. Grabe, bulong niya. Ako ba to? Sa likod niya, nakatingin si Regina at ang iba pang staff. Ngayon ay nakangiti na. Ikaw na ikaw, Leah. Pinakasimple sa lahat ng gown natin. Pero bagay sa iyo kasi hindi nito tinatabunan yung kung sino ka. Parang teaching lang yan. Hindi sa dami ng dekorasyon, kundi sa laman. Naiyak si Leah. Hindi na mapigilan. Sa labas, abala ang production team sa pagkuha ng anggulo. Pero naramdaman niyang hindi ito lamang para sa views. Para ito sa tunay na alaala ng araw na hinding-hindi niyang malilimutan. Lumipas ang ilang linggo. Sa simbahan na malapit sa school niya, lumakad sa aisle si Leah suot ang gown na iyon. Sa gilid, nakaupo ang mga estudyante niyang nakauniforme pa. May hawak na mga munting bulaklak. Sa harap, naghihintay si Marco. Simple ring nakabarong pero kumikislap ang mata sa tuwa. Nanonood din sa likod si Regina at ilang staff. Ngayon ay parang proud titas na sumusuporta. Sa reception, nagkaroon ng maikling speech si Bianca. Ang kasal na ito, sabi niya sa mikropono, ay hindi lang tungkol sa bride at groom. Tungkol din ito sa kung paano tayo matututo bilang komunidad na huwag manghusga base sa panlabas na anyo. Si Teacher Leah, simpleng nobya lang manamit, magaan lang ang bulsa, ba't dahil sa kabutihan niya at sa tapang na magsabi ng totoo, nabago niya ang puso ng mga taong minsan ay nakakalimot na lahat tayo ay may kanya-kanyang laban. Pagkatapos ng kasal, muling binalikan sa social media ang episode na kinunan sa bridal shop. Umabot sa milyon ang views, hindi dahil sa eskandalo, kundi dahil sa ending na puno ng pagpapatawad at pagbabago. Marami ang nag-comment, "Saludo kay Teacher Leah, ang bait. Sana lahat ng shop ganyan matuto." Hindi sa suot na susukat ang halaga ng isang tao. At saka sa Regina Bridal, may nakapaskil na bagong tarpaulin sa pinto. Walang maliit o malaking budget, lahat ng bride mahalaga. Sa ilalim nito, may maliit na note, "Inspired by Teacher Leah Santiago." Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Leah. Ang nobyang simple lang manamit na hindi pinansin sa bridal shop, pero nang tawagin ang pangalan niya, doon lumabas ang tunay na ganda at kabutihan ng puso niya. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na hindi sa damit, wallet o brand na susukat ang halaga ng isang tao. Bago tayo manghusga, piliin muna nating makinig at magtanong. Dahil baka ang taong minamaliit natin ngayon ang mismong magtuturo sa atin ng pinakamahalagang leksyon sa buhay. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo o nakaalala sa iyo ng isang guro nagbago ng buhay mo, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, pagpapakumbaba at pagmamahal sa bawat tao, anumang suot o estado sa buhay. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong gigising sa iyong damahin at magpapaalala ng halaga ng empatiya at kabutihang loob. Maraming salamat sa pakikinig at tanaway muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!